Samantala, handa raw ang mag-asawang Pacifico at Sara Diskaya na pangalanan ang iba pang sangkot sa mga maanumalya umanong flood control project. Ayon sa kanilang abogado, ang paglobo ng kita ng kanilang mga negosyo inusisa sa pagdinig ng Kamara. Balitang hatid ni Mariz Umali. Sa audit financial report na isinumite ng mag-asawang Diskaya sa Securities and Exchange Commission o SEC na pinag-aralan ni Iloilo Congresswoman Janet Garin, makikitang noong 2016 ay nasa 99.2 million pa lang ang kita ng mag-asawang Diskaya. Pero pagdating ng 2017, lumobo yan ng 942% at naging mahigit 1 billion pesos na. Tumaas pa yan sa 12 billion pesos noong 2018 hanggang maging 13.5 billion pesos noong 2019. Bahagya lang yang bababa sa 11.6 billion pesos noong 2020 kung kailan tumama ang COVID pandemic. 2021, umakyat ulit ang kinita nila at naging 16 billion pesos, bago pumalo pa sa 20 billion pesos noong taong 2022. Pinakita ko na habang tayo'y nasa pandemya, marami naman palang pera, ba't pa tayo nangutang? Kaya sila gumawa ng napakaraming kumpanya because by the start of 2015, nagka-idea, 16, 17, 18, 19, 20, 21, until 2022, dun bumaha. And the figures that I was showing was the revenue from construction of government projects, national government projects, excluding local. Paliwanag ni Pacifico Curly Diskaya, hindi pa nabawas dyan ang kanilang puhunan. Gross revenue lang po yan, Honor. May mga lugi pa po dyan. Paliwanag naman ngayon ng kanyang abogado na si Attorney Cornelio Samaniego III. Yung mga sinasalihan nilang proyekto, malalaki. And take note, yung siyam na kumpanya, quadruple A lahat. Kung qualified siya at siyang nakakuha, definitely magkakaroon ng income. Nilinaw din ng abogado ng mga Diskaya ang nabanggit ng kanyang kliyenteng si Sara Diskaya sa Senado na sabay-sabay kong mag-bid sa isang proyekto ang kanilang mga kumpanya. Hindi ho sabay-sabay. Rattled si ma'am noon sa Senate Pagod na, walang tulog, pressured. Normal ho yun sa isang tao na hindi saray sa ganyan. May dagdag paliwanag din ang abogado sa kung bakit walang nabanggit ang mga Diskaya nang tanungin ni Batangas Representative Jervy Luistro kung mayroon din bang mambabatas na nanghingi ng kickback sa kanila nung panahon ng nagdaang administrasyong Duterte. Lalo't yan din ang panahon kung kailan din lumobo ang kita ng mga Diskaya. This only shows, Mr. Diskaya, that the revenue that you are generating during the former administration, 2016 to 2022, is bigger than the revenue that you are generating under the current administration. Sabi ni Ginoong Diskaya, may mga nanghingi pero hindi aniya natutuloy dahil pinapadyaryo niya umano. Kaya hindi na niya isinama ang mga ito sa sinumpaang salaysay na isinumite sa Senado. Wala naman pong nanghihingi sa amin, kaya mapapansin niyo po, ang nakalista lang po dito ay during lang po, sa 2022 lang po. Sabi naman ng abogado nila ngayon, pero ang sentro kasi ng pagdinig natin sa Senado, sa House of Representatives through the TRICOM, ay yung pong nangyaring flood control anomalies from July 2022 hanggang itong kasalukuyang panahon. Bakit naman tayo lalabas at lalagpas? So, hindi naman po selective memory. Gayunman, handaan niyang pangalanan ng mga Diskaya ang iba pang sangkot sa questionableng flood control project kung iuutos ng Kongreso. Walaan niyang ghost project ang mga Diskaya. Pag-uusapan pa raw ng Infrastructure Committee kung kailan nila itatakda ang susunod na pagdinig, kung saan iimbitahan daw muli ang mga Diskaya at iba pang mga personalidad na lumutang sa pagdinig. Mariz Umali nagbabalita para sa GMA Integrated News.